umaga po sa inyo lahat. So para po sa ating pag-aaral, muli natin buksan ang ating Biblia sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verses 15 to 17. So gagamitin lamang po natin ang talatang ito pero hindi tayo dito magpo-focus ng ating pag-aaral. So Ephesians chapter 1 verses 15 to 17. Saan ba sa New Testament ayun? So verse 15 it says, "For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better." Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa isa na namang pribilehyo, kalayaan na meron kami upang magsagawa ng ganitong pagtitipon kung saan ikaw ay mapalwalatian, mabigyan ng karangalan. And at the same time, sa pribilehyo na muling buksan ang buhay na salita at aming pag-aralan. Father, we ask the Holy Spirit to work in our midst. Please give us wisdom, the understanding, O Lord. Yamang alam namin na kung wala ang pangunguna ng Banal na Espiritu, ay mahirap para sa amin o imposible para sa amin na lubos na maunawaan ang iyong buhay na salita. Be with your servant also, God, as I deliver your message. At ang panalangin namin na nawa sa pag-aaral na ito, ikaw at tanging ikaw lamang siya mabigyan ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus ito po ang panalangin. Amen. Now, Ephesians chapter 1, verse 15 to 17 is the prayer of Apostle Paul for the Ephesian believers. Sapagkat kung titingnan po natin, from verse 3, ang sabi ni Apostle Paul, purihin ang Diyos sa mga spiritual na pagpapala na ibinuhos sa atin ang ating Panginoong Diyos, at pagkatapos ay kanyang reiterate yung mga pagpapala na ito. No? Verse 4, tayo ay kanyang pinili. Verse 5, tayo ay kanyang tinalaga para maging anak niya. Then verse 7, tayo pinatawad, nilinis, at iba't iba pa. Verse 13 to 14 naman, tayo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. Now, itong mga bagay na ito ay imposible na maunawaan ng isang tao na wala sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya ang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya na mabuksan yung kanilang puso't isipan patungkol sa mga espiritual na yaman na meron ng isang tao kay Kristo Jesus na ating Panginoon. And I believe, yun din yung prayer ni Apostle Pablo sa bawat isa sa atin ngayon. Nanawa mas lubos nating maunawaan yung mga yamang espiritual, mga pagpapala na ibinuhos ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Last Sunday, sandali lang po, hinga lang ng konti. Last Sunday, Pastor Marvin started to preach on our theme for this year, no? Walk by the Spirit. And doon binigyan niyang tiin ang kahalagahan kung paano mamuhay kay Kristo. Dinifferentiate niya yung walk in the Spirit and walk by the Spirit. At mayroong mga ilang bahagi kung saan tinalakay niya ang pagkilos ng banal na Espiritu. In reality, very seldom we focus our preaching on the Holy Spirit. No? Isa ito sa mga paksa na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Subalit sa totoo lamang po, ang pag-aaral patungkol sa banal na Espiritu ay isang napakahalagang gawain. The reality is, without the Holy Spirit, wala po tayo ngayon dito. Without the Holy Spirit, there is no gospel. Without the Holy Spirit, there is no scripture, no church, no Christianity, no Christians. The Holy Spirit, in a real sense, is very essential. Without the working of the Holy Spirit, wala tayong lahat ngayon dito upang sumamba sa ating buhay na Diyos. Kung wala ang presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, wala tayong interes sa mga gawaing espiritual o sa mga bagay na makalangit. Kung wala ang banal na Espiritu, wala tayong kakayahan upang gawin ang mga gawain ng ating Panginoon at mamuhay nang naaayon sa kanyang kalooban. At sa lahat ng aspeto ng ating buhay, pwede nating sabihin na tayo ay nakadepende sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa atin.
But just what I've said a while ago, unfortunately, no, we do not focus more our preaching or teaching sa kahalagahan ng banal na Espiritu. So ano nga ba ang mga gawain ng banal na Espiritu? Sino nga ba ang banal na Espiritu at bakit mahalaga na makilala at maunawaan natin ang kanyang pagkilos? I believe before we can walk in the Spirit or walk by the Spirit, no, first we need to have the Holy Spirit in our lives. Dapat meron muna tayong tamang relasyon sa Diyos upang mapasa atin ang banal na Espiritu. Yes, it is good to discuss about the importance of walking in the Spirit, walking by the Spirit, but kung wala naman yung banal na Espiritu sa atin, hindi naman natin to magagawa. No? Kaya napakahalaga na maunawaan muna natin paano mapapasa atin ang banal na Espiritu. No? Mahalaga na makita natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sapagkat sa katotohanan, hindi lahat ng tao ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Tanging ang mga tunay na anak ng Diyos lamang ang may Espiritu ng Diyos. In Romans chapter 8, verse 14 to 16, it says, "For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father." The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So from this passage, it is very clear. Sinasabi na Apostle Pablo, kung wala ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, siya ay hindi anak ng Diyos. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, itong magandang tanong sa atin, nasa atin na ba ang banal na Espiritu ng Diyos? Masasabi ba natin na tayo nga ay mga anak na ba ng Diyos? No? It is important to make sure that we are in God and God is in us. No? Sapagkat lahat ng ating ginagawa sa isang banda, hindi lamang ito isang club o isang gawain upang magkaroon tayo ng magandang pakiramdam sa ating buhay. Lahat tayo ay narito sapagkat tinanais natin na kung ano man ang maganap sa ating buhay, meron tayong kasiguruhan na tayo ay tutungo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, mapasa atin man ang yaman ng buong sanlibutan, subalit kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, baliwala. Kung kaya napakahalaga na maunawaan natin tayo nga ay nakay Kristo. Mahalaga na maunawaan natin na kung wala yung presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay, wala rin tayong kaligtasan. And the only way to obtain the Holy Spirit is through our relationship with Christ. By acknowledging and confessing our sin and trusting the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ. So the Holy Spirit is a gift of God to every genuine believer. No? Look at John chapter 7, verse 37 to 39. Sandali lang po. Hindi ko alam kung sa sakit yun o sa kabalang na natutuyo yung lalamunan ko eh. So sa John chapter 7, verse 37 to 39, it says, "On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, 'Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them.' By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified." So, parang dito, tinutukoy ng Panginoong Kristo, no? Siya yung tunay na makapagbibigay ng makakalutas ng emptiness, ng thirst, malaking thirst ng isang tao. Maliban na ang tao'y lumapit sa kanya, walang tunay na katugunan doon sa kanyang matinding pangangailangan. At ang tinutukoy niya na makatutugon ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. So ang tanong, sino nga ba ang banal na Espiritu? Bakit mahalaga siya sa buhay natin at bakit mahalaga na magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa kung sino siya? The Holy Spirit remains one of the most
misunderstood yet vital aspect of Christian faith, often overshadowed by discussion of the Father and Son, no, the third person of the Trinity. No, we focus more on God the Father, God the Son, but when we talk about the Holy Spirit, sometimes very limited yung ating pagkaunawa. Sino nga ba siya? In fact, pag sinabi nating Diyos, very seldom na sabihin natin ang Banal na Espiritu ay Diyos. Bagamat ang malinaw sa atin na ang Diyos ay iisa at binubuo ng tatlong persona, at alam natin ang Banal na Espiritu ay bahagi ng Banal na Espiritu. Yes, they are one God in three person, pero distinct yung person ng bawat isa. Ganon din ang Banal na Espiritu. Iba-iba yung kanilang function. But hindi nangangulugan na sila ay hiwa-hiwalay. Sila ay iisa. At napakahalaga na bilang mga mananampalataya, tanggapin natin yung maliwanag na sinasabi ng Biblia. Meron bang mga passages na nagsasabi ng Banal na Espiritu ay Diyos? Marami po. Unang-una na sa Genesis chapter 1 verse 2, kung saan diniscuss yung creation. Pag binasa nyo doon, sabi doon yung Espiritu ng Diyos ay kumilos doon sa mga kalaliman, no? Upang nasa ganon, makita na even in the creation story, nandun na kagad yung presence ng Holy Spirit. Then in Acts chapter 5, I think, Acts chapter 5, no? Kung saan yung dalawang miyembro ng iglesia ay nagkaloob pero nagsinungaling kung magkano talaga yung amount na kanilang ipinagkaloob. At ang sabi ni Pedro, no, bakit ka nagsinungaling sa Diyos? And then pag sumunod na verses, verse 8, sabi niya, ikaw ay nagsinungaling sa Espiritu ng Diyos. So, ang daming passages, pero hindi ko muna siya titingnan ngayon. But my point lamang is makita natin yung katotohanan na ang Banal na Espiritu ay bahagi ng tatlong persona o ng makita natin ang Banal na Espiritu ay Diyos at kasama sa tatlong persona na bumubuo sa iisang Diyos. So, ano ba yung role ng Trinity? Pag pinag-usapan natin, even in salvation, ang Diyos Ama ang nagplano, ang Anak ang nagpakahirap, at ang Banal na Espiritu ang kumikilos upang tumugon tayo sa kaligtasan na inaalok ng ating Panginoong Diyos. At dito ko gustong bigyan ng diin yung ating pag-aaral. Paano kumikilos ang Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya? I want to focus first on the work of the Holy Spirit in relation to our salvation. Katulad na sinabi ko kanina, without the Holy Spirit, wala tayong lahat ngayon dito. Ang tanong, bakit? Because it is the Holy Spirit who regenerates people. So the first work of the Holy Spirit is He regenerates. Ano ba ibig sabihin ng the Spirit nagre-regenerate siya? Ano bang ibig sabihin nito? When we say the Holy Spirit regenerates, ibig sabihin lamang, it is the Holy Spirit alone who is able to bring new life to God's people. Walang ibang pwedeng makapagbigay ng buhay sa isang tao na patay, kundi ang Banal na Espiritu. In John chapter 3 verses 5 to 8, no? Dito makikita natin yung usapan ni Nicodemus at saka ng ating Panginoong Kristo. Sabi rito, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Born again from above is the language na ginamit po rito. Born of the Spirit. So to be regenerate is to be born again. Literally, regeneration means born again. Kaya nga sinasabi natin lagi na ang essence nung salvation is not about going from being a bad person to being a good person. Ito yung konsepto ng mundo. Kapag ang isang tao ay mabait, nagbago mula sa pagiging salbahe, naging mabuting tao, meron siyang kaligtasan, maaari siyang mapunta sa kalangitan. Pero sa Biblia, iba yung sinasabi niya. Ang true essence ng kaligtasan, from being dead, sa pagiging patay, tayo ay binigyan ng buhay. At maliban na magkaroon ng buhay ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, you must be born again.
So ang tanong ngayon, paano to ginagawa ng Banal na Espiritu? Paano niya tayong binubuhay? No? Ang Biblia, interesting dahil bagamat napakalawak niya, pero yung mga bagay na mahalaga na maunawaan natin, binibigyan niya tayo ng mga hint. Bagamat hindi lahat kumpleto masasabi natin na hindi niya ako nalubusan. But the fact is, gusto ng Panginoon na maging maliwanag sa atin yung pagpapala na gusto niyang ibuhos sa bawat sa atin. Number one, paano niya ito ginagawa? He opened our eyes to see our sins, our status before Him. Maliban ng isang tao, maunawaan niya yung kanyang kakulangan, yung kanyang pangangailangan, yung kanyang tunay na kondisyon sa harapan ng Panginoong Diyos, walang tunay na kaligtasan. Ito yung problema ng maraming tao. No? Parang iniisip natin na wala akong problema. That is why I do not need God. Pero maliban na makita natin yung tunay nating pangangailangan, dun lamang tayo lalapit sa ating Panginoong Diyos. So binubuksan niya yung ating mga paningin o spiritual na paningin. Pero in Acts chapter 16 verse 14, ang ginamit dito ay binuksan ng Diyos yung puso ni Lydia. Tingnan niyo po sa Acts 16 verse 14. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Now interesting, sapagkat ang sabi niyan, it is the Lord who opened the heart of Lydia. Hindi si Lydia ang nagbukas ng kanyang puso para nang sa ganon ay nagbukas ng kanyang puso para sa Panginoon. Ang nagbukas ng puso ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Upang nang sa ganon, siya ay makatugon doon sa mensahe na ibinabahagi ni Apostle Pablo. In John chapter 3, kung makikita natin, doon sa usapan na yon, we could say that Nicodemus, being a member of the Jewish ruling council, a Pharisee who spent his life obeying the law, pwede nating sabihin na he is a devout person. Lahat ng sigurong katangian ng isang taong may pagkabanal, na kay Nicodemus. Pero ang interesting, sa kanilang pag-uusap ng Panginoon, sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya, you must be born again. You must be born again. What is my point? Parang pag tiningnan mo yung life ni Nicodemus, most probably ang layo ng buhay na meron tayo. Pwede nating sabihin, ang tao na yan, pag namatay yan, pupunta yan sa heaven dahil napakabait niyang tao. Napaka-religyoso niyang tao. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi. Maliban na ikaw ay ipanganak na muli, ikaw ay patay pa rin sa iyong kasalanan. You must be born again. Sabi nga natin, yes, maaaring nasa kanya lahat ng katangian, pero yung sinasabi ng Biblia kasi, very clear, na lahat ng tao patay sa kasalanan. Romans chapter 5 verse 12, dahil sa kasalanan ng isang tao, pumasok yung kasalanan sa sangkatauhan. At dahil dito, yung kamatayan, pumasok sa lahat ng tao. Kaya lahat ng tao, dahil sa kasalanan ni Adan, naapektuhan tayo. Lahat tayo ngayon ay patay sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, you must be born again. Kahit na napakabuti mo pang tao, kahit na napaka-religyoso mo pang tao, you must be born again. Hindi dahilan na, o hindi, ibig sabihin kahit na lagi kang umaattend ng church every Sunday, busy ka sa mga gawain sa iglesia, active ka sa mission work, lahat ginagawa mo, pero maliban na ikaw ay ipinganak na muli, wala kang kaligtasan. This is the point of the Lord Jesus Christ to Nicodemus. Ang kaligtasan, hindi doon sa mga sistema, hindi sa mga offering o sacrifices na kanilang binibigay. If you go back in the Old Testament, in Micah chapter 6 verse 8, sabi ng Panginoong Diyos, nakalimutan ko yung passage. He hath showed thee, O man, what is good and what God requires of you, but to do justice, to love mercy, and to walk humbly before God. Now, pag tinignan nyo yung context, the Israelites, sinasabi nila, more sacrifices, more offerings. Pero sabi ng Panginoon, taka muna, hindi yan ang gusto ko sa inyo. Ang gusto ko sa inyo is to do justice, to love mercy, and to walk humbly before God.
When we say to walk humbly before God, ang sinasabi ng Panginoong Diyos, submit, no? And at the same time, makita natin yung tunay nating katatayuan. We are helpless or hopeless sa harapan ng Panginoong Diyos. So kahit na anong religyoso tayong tao, kahit na gaano tayo kabait, kailangan pa rin natin na muling ipanganak na muli. Sapagkat kung hindi, walang kaligtasan na naghihintay sa bawat isa po sa atin. So, very clear, sinasabi ng Panginoon Kristo, no? New birth is necessary to know God. And He says, you must be born again. The only way you can know God is to be born again. And mind you, it is not an option. You must be born again. Wala sino man sa ating kalagitnaan ang mapupunta sa langit kung siya ay hindi pa ipinanganak na muli. Ang tanong, bakit? Ba't kinakailangan ipanganak na muli ang isang tao? Now, tingnan natin yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. In Genesis chapter 8 verse 21, dinescribe ng Panginoon yung tunay na katatayuan ng tao. We are morally evil. Kung hindi ako nagkakamali, baka chapter 6, no? Kung basta nandyan lang yan, no? Every inclination of his heart is evil from childhood. That is why God decided, no, na talagang totally lipulin ang mundo. Kasi yung buong pagkatao ng isang tao, puno ng kasamaan. We are spiritually sick. Ano sabi ng Panginoon? Naparito ako para hanapin ang mga may sakit. We are slaves to sin. Sabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 8 verse 34, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. We are blinded to truth. Sabi niya, the God of this world, Satan, blinded the heart and minds of people. We are dark in our understanding. Ephesians chapter 4 verse 18. We are children of wrath. Ephesians chapter 2 verse 1 or chapter 2 verse 3. Dahil tayo ay gumagawa ng mga kasalanan, tayo ay naging object ng galit ng ating Panginoong Diyos. And we are God's enemies. Romans chapter 5 verse 8. So sa madaling salita, pag inisa-isa natin lahat yan at marami pang ibang description na ibinigay ng Biblia sa tao, pwede nating sabihin na totally tayong lahat ay nangangailangang ipanganak na muli. Dahil sa pagiging makasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. At maliban na ang tao ay panganak na muli, walang buhay na naghihintay sa kanya. So kaya sabi ng Panginoon Kristo kay Nicodemus, yes, Nicodemus, you are a religious person, but you must be born again. So this is a good reminder for all of us. Saan nakasandig ang iyong pananampalataya? Sa kaya mong gawin? Sa sistema na meron tayo? Kung tayo ay walang tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos, gaano man tayo kadiboto sa ating mga ginagawa, wala pa rin kaligtasan. Sapagkat ang tunay na kaligtasan ay ang pag-amin ng ating tunay na katatayuan sa harapan ng Diyos at pagbibigay ng ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sa pagkilos ng Banal na Espiritu, maunawa natin ito at tayo ay muling ipanganak na muli. Second, not only does He open our eyes, but in regeneration, the Holy Spirit changes our hearts. Walang ibang pwedeng magbago sa puso ng isang tao kundi ang banal na Espiritu. In Titus chapter 3 verses 3 to 7, ang sabi rito, at one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal. By whom? By the Holy Spirit, whom He poured out on us generously
through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Now, pag tinignan nyo yung passage, no, yung description ay binigay na Apostle Pablo sa isang tao na wala kay Kristo, sobrang tindi. Di ba? Talagang lahat ng kasamaan pwede nating sabihin. Sabi niya, deceived, enslaved, disobedient, foolish, and at the same time, sabi niya, malice, envy, being hated and hating one another. Lahat ng ito sabi niya. Pero dahil sa biyaya at habag ng Panginoong Diyos, tayo ay nakatanggap ng katwiran sa pamamagitan ng pagkilos, pagbabago na ginawa ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, lahat ng tao sa isang banda, kung wala yung pagkilos ng banal na Espiritu, walang tunay na pagbabago na magaganap sa ating buhay. Balikan natin. Sabi natin kanina, yung essence ng salvation is from being dead, no, tayo ay binuhay ni Kristo. Kaya yung tunay na pagbabago nagaganap sa isang taong na-regenerate dahil mula sa pagiging patay, binigyan ka ng buhay ngayon. Ngayon, nasa iyo na yung Diyos, nasa iyo na yung Banal na Espiritu, siya ngayon yung kumikilos, gumagawa dun sa loob. Para nang sa ganon, may pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa iba, baliktad. Pinipilit natin na sa pamamagitan ng pagkilos sa labas, magkaroon ng pagbabago sa loob. Familiar ba kayo doon sa kursilyo? Yung sumasayaw? Kuya Ram, may pakita mo yung sayaw doon. So, lahat yon, di ba? Ilang araw yan nandyan ka. Hoping na magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpasok nila doon sa isang lugar na wala silang hiwalay sa mundo. Pero ito nakakatuwa dahil pagkatapos nilang lumabas doon, minsan balik ulit sa dating lang ginagawa. Bakit? Kasi yung tunay na pagbabago, wala doon sa labas. Doon sa loob. At yun yung ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa atin. So pagka tayo na born again, no, ang unang ginagawa ng Panginoong Diyos, binabago niya yung puso natin. Siguro nakakarinig kayo minsan ng mga tao na gusto kong magbago para ako makapunta sa langit. Di ba? Pero pag gaganon ng salita, masasabi natin na wala pang regeneration na nagaganap. Kasi baliktad. Kapag nagkaroon ka na ng pagkakilala kay Kristo, may kasagruhan ka sa langit, doon tunay na nagkakaroon ng pagbabago. Kaya pag tinignan mo yung ibang kapatiran natin dyan at ikwento nila yung buhay nila, ma-amaze ka how the Lord changed the lives of your brothers or sisters. Kasi yung changes nagsimula hindi sa labas, doon sa loob. Binago sila, binigyan ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Salvation is a change of heart. No? At kung walang tunay na pagbabago, pwede nating sabihin na, taka muna, baka hindi pa Kristiyano. Iba-iba yung journey ng bawat isa sa atin. Yung iba katulad ni Apostle Pablo, napakabilis ng pagbabago. Yung iba katulad ni Pedro na sabi ng Panginoon, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? No? Iba-iba yung ating journey. Pero at least, kung tayo ay tunay na na kay Kristo, dapat kahit konti, merong pagbabago na nagaganap. So let me ask you this morning, ikaw ba ay born again na? May pagbabago ba na nakikita sa ating buhay? Ulitin ko ulit, the change that we are talking about is from inside out, not the outside in. Doon sa loob. Bakit doon sa loob nanggagaling? Kasi mula sa pagiging patay, binuhay tayo. Sumaatin ang banal na Espiritu. Kaya yung tunay na born again, ulitin ko ulit, merong tunay na pagbabago sa kanyang buhay. At hindi pilit. Hindi pinipilit.
Kasi kusang lumalabas yung pagbabago na nasa sa kanya. Bakit kusang nagbabago? Kasi hindi siya yung kumikilos, kundi yung banal na espiritu sa kanyang buhay. Now siguro tatanungin nyo, ano na yung part ng tao? Di ba? Now, that is interesting. Kasi may command. Nasabi doon, di ba may command sa Philippians chapter 2 verse 12? Work out your own salvation with fear and trembling. Pero yung verse 13 is interesting. Sabi niya, for it is God who works in you to do and desire. Di ba? Ibig sabihin, siya pa rin gumagalaw, kumikilos, para magkaroon tayo ng pagnanais at gawin kung ano yung mga bagay na makapagbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. So kaya yung tunay na mananampalataya, sa ayaw at sa gusto mo, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kasi ang gagalaw, yung banal na espiritu. In Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, ang sabi po rito, I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Sa madaling salita, pag tinignan niyo po rito, ang daming I will give you, I will put within you, I will remove the heart. Ibig sabihin, yung tunay na magbabago sa buhay natin, hindi tayo, kundi ang Panginoong Diyos. So kaya kung gusto nating magbago, ang susi, lapit sa Diyos. Kahit na anong pilit ang gawin natin, pero kung malayo tayo sa Kanya at wala tayo sa Kanya, walang tunay na pagbabago na magaganap. Listen to this is very important. In regeneration, God does not improve our old nature. He imparts a new nature. Yung old nature natin, sinful. Hindi niya lang basta inayos. Hindi, tinanggal niya. Kundi binigyan niya tayo ng bagong nature. Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things are become new. So kaya ang tunay na kay Kristo, no, binigyan siya ng buhay at yung buhay na yon ang nagdudulot ngayon. Nagmo-motivate sa kanya, no? Nagbibigay ng power para magkaroon ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Dahil ngayon, iba na siya. Hindi na siya yung dati. Patay na yung kanyang, ito yung term ni Apostle Paul sa Book of Ephesians, Book of Colossians. Pag tinignan nyo yung Ephesians chapter 4, sabi niya, put off the old self and put on the new man. Ganon din naman sa Colossians. Sabi niya ganyan, mortify your flesh. Patayin mo yung lupang katawan. So paulit-ulit yan sapagkat ang sinasabi niya, wala na itong dati mong pagkatao. Isa ka ng bagong nilalang ngayon ng ating Panginoong Diyos. Alpha Baptist Church family, kamusta? May changes ba? May pagbabago ba na nagaganap sa ating buhay? Alam nyo, ang pinakapangunahin na basihan na nakakita ng pagbabago dun sa loob ng bahay. Tanungin kaya natin yung mga asawang lalaki. No? Kamusta yung asawa mo? Na-regenerate na ba yan? Pag tinanong naman natin yung asawang babae, ganun din kaya yung sasagot niya? Pero sabi nila, ang pinakamapagsasabi ng kung sino tayo, yung mga kasama natin sa bahay. Pero ito yung maganda kung talagang tayo binago ni Kristo, lalabas at lalabas yan. At ito po yung magandang balita. Look at 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Ito maganda po itong i-memorize, no? Sabi niya dito, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature,
having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Ano sinasabi ni Paul? You and I, no? Sabi niya, we are all participants in the divine nature. Salvation means we become a new creation. Ang ibig sabihin, lahat dapat makita yung changes. We have a new mind, no? Binago niya yung puso natin. May bago tayong pagnanais. Kaya nga, yung iba sa inyo siguro, di ba, parang kung noon hindi kayo wala kayong time to go to church pag Sunday, mas masarap kayang mamasyal, di ba? O ngayon, meron kang desire. Kung noon wala kang desire sa fellowship, o ngayon meron kang desire. Kung noon wala kang desire na gawin kung ano yung gusto ng Panginoong Diyos, para sa'yo boring, o ngayon meron kang desire. Pero kung wala kang desire sa spiritual na bagay, you have to ask your question. You have to have an honest evaluation. Talaga bang tinanggap ko na ang Panginoon? Kasi ulitin ko ulit, ito ay gawa ng banal na Espiritu dun sa loob. Hindi ito sa atin. Yung parents natin, nandiyan yan, lagi nagpapaalala. Lagi nagsasabi, pero hindi niya tayo kayang baguhin. Ang tanging makapagbabago sa atin, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. So kaya kung wala yung banal na Espiritu, wala rin tayong interest sa spiritual na mga bagay. Naalala niyo yung sinabi natin last year? Bakit walang interest yung marami sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Kasi patay eh. Meron ka bang nakitang patay na kumakain? Walang interest. Pero kung ikaw ay na-regenerate na ng Panginoon, isa ka ng born again, supposed to be may changes. Kasi yun yung trabaho ng banal, hindi trabaho, yun yung ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat sa atin. Kaya nga sabi na Apostle Pedro, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So pag wala, something is wrong. Kung wala kang interest sa gawaing spiritual, something is wrong. And that is why Apostle Paul says, no, in 2 Corinthians chapter 10 verse 5, saliksikin natin yung mga sarili natin. Tayo nga ba talaga ay nasa pananampalataya? Why? Because Apostle Peter is very clear in this passage. You and I, no, we are all participants in the divine nature. And when we talk about salvation, it means we become a new creation. It means everything changes. Meron tayong bagong pag-iisip ng ating Panginoong Kristo. Appreciate nyo ba yon? Na tayo bilang tao makasalanan, pero we were given the privilege to know the mind of God. At ako muna, hindi ako nagtuturo ng Very clear yan. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 16. Sabi ni Apostle Pablo, sino ba ang nakakaalam ng pag-iisip ng Diyos? Sabi niya, ang banal na Espiritu. Sabi niya, at yung banal na Espiritu ay nasa sa inyo. Kaya nga ngayon, nalalaman nyo ngayon kung ano yung kalooban ng Diyos. And that is the point kung bakit clear sa atin na ito will ng Panginoon, ito hindi. Kasi it is the Holy Spirit. Siya yung kumikilos ngayon sa buhay ng bawat sa atin. Sabi natin, new desires. In John chapter 6, verse 25 to 35, ang context nito, no? Patungkol sa sinasabi ng Panginoon sa mga tao na pagkatapos siyang pakainin ng tinapay at 2 isda, no? Nagsunuran yung mga tao. Pero itong mga tao na to, sinabi ng Panginoong Diyos, kaya lang kayo sumusunod dahil sa pagkain. Parang ang sakit, ano? Pero sabi niya, huwag niyong pagsumikapan yung pansamantala na hindi makakatugon sa tunay ninyong pangangailangan. So ang point ng Panginoon Kristo, sabi niya, hanapin ninyo yung makapagbibigay ng tunay na satisfaction sa inyo. At sabi niya, ako yung tinapay na bumababa mula doon sa langit. So ibig sabihin ng Panginoon Kristo,
hanggat ang isang tao wala kay Kristo, walang tunay na satisfaction. Kahit na anong gawin mo, kahit na ikaw ay maging matagumpay na tao, nasa sayo na ang lahat, pero kung wala talaga tayo kay Kristo, may kulang sa buhay. And that is the point of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon Kristo, lumapit kayo sa akin. And through the Holy Spirit, ibibigay niya yung tunay na makapagbibigay sa inyo ng satisfaction. Ako personally, ang stand ko lagi, yung pagdalo sa church, no? It's non-negotiable. It is non-negotiable because we are commanded to spur one another, to encourage one another. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. In other words, no, it is your responsibility bilang mananampalataya na maging instrumento na mapalakas yung iyong kapwa, mananampalataya. Eh kung wala ka sa church, hindi mo siya magagawa. Pero bukod doon, so babalikan natin, kung tunay na nandun yung banal na espiritu, supposed to be yun yung nagbibigay sa iyo ng eagerness, desire, na makasama yung mga kapatiran sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So, binigyan niya tayo ng bagong pagkatao, bagong pagnanais, bagong puso. Actually, ang dami pa eh. Pero siguro sa mga susunod na isang taon naman tong theme na to, no? Mapag-aaralan din po natin to. So let's go to the third part, no? The Spirit enables our belief. Ito yung sinasabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 3, verse 11 to 17. Familiar tayo dito, di ba? John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi niya, lahat ng nampalataya sa Kanya, hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero interesting ito, no? Sapagkat pag tinignan natin yung kabuuan, it is the Holy Spirit na siyang naglalapit sa atin sa Kanya. The command or the exhortation for us is to put our trust in Him. Pero tingnan niyo po sa John chapter 6, verse 44. Nak, meron ba tayo John 6:44? Maganda lang kasi ito para makita natin. Sabi niya, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last day. Ano sabi niya? Walang makakalapit kanino? Kay Kristo, maliban na yung Ama mismo ang maglapit sa Kanya. We are exhorted to put our trust in Him. Pero interesting, sabi niya, it is God Himself who works para tayo lumapit sa Kanya. So still, wala talaga sa atin. Biyaya talaga to ng Panginoong Diyos. Kaya walang sino man ang pwedeng magmapuri o mayabang sa harapan ng Panginoong Diyos. Sapagkat maliwanag, God enables us to turn from our sin and, sabi nga, lumapit sa Panginoon Kristo. Actually, dalawa lagi yan sa salvation. Turn and trust. Turn from your wickedness, repentance, and then trust, no? Pumunta ka naman doon ngayon sa Panginoon Kristo. Lagi mo mababasa sa Biblia. Even sa preaching ni Apostle Peter in Acts chapter 2, repent, no? Laging paulit-ulit 'yan. Turn and trust. Ano yung buhay ko ngayon? Talikuran mo yung sarili at tumungo ka ngayon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang maganda nito, very clear yung sinasabi ng Bible. It is God Himself. Ang Diyos mismo ang gumagawa para ilapit niya tayo sa Kanya. All throughout the book of Acts, ang makikita mo is turn and trust. So the Spirit in regeneration enables us to turn from our sin and trust in Christ.
He opens our eyes or our hearts. Then He enables our faith, and the Spirit transforms our lives. Kaya yung Holy Spirit is very, very essential sa buhay pananampalataya. Siya yung nagbabago sa buhay natin. Actually, hindi lang nagbabago, kundi siya yung nagbibigay ng buhay at siya yung nagbabago ng ating buhay. Now, can you imagine kung wala ang Banal na Espiritu sa ating buhay? Bigyan natin ng diin siya mamaya. Pero gusto kong tanong ulit, have you been born again? Gusto mo ng bagong pag-iisip? Bagong buhay? Bagong pagnanais? Pero higit sa lahat, buhay na walang gan. Maliban na ikaw ay panganak na muli, hindi mapapasayo ang mga bagay na ito. At ang buhay na walang gan, no, ay nakasalalay mula sa pagiging patay mo at ikaw ay magkaroon ng buhay na siya namang pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat sa atin. So the first thing that the Holy Spirit, no, ginagawa niya sa buhay natin, He regenerates us. Mula sa pagiging patay, tayo kanyang binubuhay. Then pangalawa, pagkatapos niya tayong buhayin, He indwells in us. The Spirit indwells. The Holy Spirit unites our lives with Christ through His presence with us. Look at Romans chapter 6, verses 5 to 8. If we have been united with Him, the Lord Jesus Christ, like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body of sin might be done away with. If we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Through the Spirit, our body becomes the home of Christ. Kaya nga, siya ngayon ay sumasa atin. Tayo ay sumasa Kanya, ang Diyos ay sumasa atin. Nung tayo ay mamatay sa kasalanan at muling nabuhay ngayon para kay Kristo. At si Kristo ngayon ay nananaan sa atin through the Holy Spirit. Kaya yung pag binasa nyo yung 2 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians chapter 6, sabi niya, we are the temple of the Holy Spirit. He dwells in us. At ibinigay ng Banal na Espiritu yung lahat na pangangailangan natin. Interesting to sapagkat in Luke chapter 11, verse 11 to 13, ito yung panalangin na tinuturo ng Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoong Jesus dito, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Question. Bakit binanggit ng Panginoon Kristo ang patungkol sa Banal na Espiritu na ang pinag-uusapan ay pangangailangan ng tao? Pagkain, di ba? Pero dito binanggit niya, pag ikaw ay humingi sa Panginoong Diyos, ibibigay niya yung Banal na Espiritu. Balikan natin. Sabi nga natin kanina, kung walang Banal na Espiritu, walang kaligtasan. Kung walang Banal na Espiritu, walang karunungan upang maunawa natin ang mga bagay na makalangit. Kung walang Banal na Espiritu, walang pagbabago sa buhay natin. Kung walang Banal na Espiritu, walang magkukonvict sa atin, sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay natin bilang mga mananampalataya, nandoon yung pagkilos ng Banal na Espiritu. And that is why, after our conversion, regeneration, ang unang ibinigay kagad sa atin is the Holy Spirit. Because without the Holy Spirit, hindi tayo makakapamuhay ng matagumpay bilang isang mananampalataya. Kaya yung unang bagay na sinasabi ng Panginoong Diyos dito sa talata, kung ikaw ay hingi sa Ama, ibibigay niya yung Banal na Espiritu. And good news, kung ikaw ay tunay na muling ang nabuhay, kung ikaw ay tunay na born again,
nasa sa iyo ang banal na Espiritu. Sa context ng Ephesians chapter 1, yung binasa natin kanina, sa lahat ng mga spiritual na pagpapala na ibinigay ng Panginoon, kasama doon yung pag-seal ng banal na Espiritu sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. Verse 13 to 14. Bakit mahalaga ito? Sapagkat ito yung tatak, kasiguruhan na tayo ay mayroong buhay na walang gan. Pero bukod doon, hindi tayo makapamuhay ng matagumpay sa buhay pananampalataya nang wala ang gabay ng banal na Espiritu. So balikan natin. Sabi nga natin, napakahalaga ng persona ng banal na Espiritu, pero very seldom nating talakayin ng patungkol sa Kanya. Dalawa lamang ito. He regenerates and He indwells. Wala pa yung maraming bagay na ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nandyan yung pagbibigay niya sa atin ng comfort. Bakit binigay yung banal na Espiritu? By the way, nakalimutan ko, Sino ba ang banal na Espiritu? Parang ganito po siya. Parang humingi ka ng tulong, Pero ang binigay sa iyo ng Panginoong Diyos, yung helper, the Holy Spirit. Humingi ka ng comfort, ang binigay ng Panginoong Diyos, yung comforter, the Holy Spirit. Humingi ka ng karunungan, yung binigay niya, the Spirit of wisdom, the source of wisdom. Parang lahat ng bagay na sabi natin kailangan natin, siya yung pinagmumulan sa ating buhay pananampalataya. So yun yung ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya na na kay Kristo. Ganon kahalaga yung banal na Espiritu sa buhay nating mananampalataya. But the question for us this morning, ikaw ba ay pinanganak ng muli? Dahil kung hindi ka pa pinanganak ng muli, wala din yung presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. At kung wala yung presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay, we cannot walk, we cannot live in the Spirit. We cannot live by the Spirit. Bakit? Wala yung source . Kaya, napakahalaga na ngayon pa lamang maintindihan natin, upang ako ay makapamuhay sa Espiritu, sa pangunguna ng banal na Espiritu, dapat nasa sa akin muna yung banal na Espiritu. So the Spirit indwells us. We have all the resources, na gusto ng Panginoon para tayo makapamuhay sa buhay pananampalataya na meron tayo. And I believe, napakahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya na maging sensitive tayo din sa presensya at pangunguna ng banal na Espiritu. 3 bagay na gusto ko pong tapusin. Dalawa lang, para nang sa ganon ay, kasi pag ginawa ko pang 3, tatagal ng husto . 3 action point. Number 1, siguraduhin mong ikaw ay muli nang ipinanganak o born again. Kung hindi mo pa sigurado ang iyong katatayuan sa harapan ng Panginoong Diyos, huwag kang mahiya, kapatid. Kasi pinag-uusapan natin ay buhay. Ulitin ko ulit, kahit na nandito ka every Sunday, kahit na ikaw ay pinanganak sa Kristiyanong pamilya, kahit na ikaw ay isang mapanalangin tao, active sa mga gawain sa church, pero maliban na ikaw ay pinanganak na muli, walang kaligtasan. Paano natin malalaman na tayo pinanganak na muli? May pagbabago sa puso. May pagbabago sa isip. May pagbabago sa pagnanais. May pagbabago sa relasyon na meron tayo. May changes na nagaganap. Kasi mula sa pagiging patay, tayo ay kanyang binigyan ng buhay. And then, kung nasisigurado mo nang ikaw ay pinanganak na muli, naisin mo pang makilala ng gusto ang banal na Espiritu. Sa paanong paraan? Basahin ang salita ng Panginoong Diyos, mag-aral. Join the discipleship program of the church. Napakasarap na makilala ng lubusan ang ating Panginoong Diyos. Remember Jeremiah chapter 9 verses 24 to 27? Sabi niya,
Huwag mong ipagmalaki na ikaw ay madunong. Huwag mong ipagmalaki na ikaw ay mayaman. Kung meron ka mang dapat na ipagmalaki mo na kilala mo ang Diyos. And lastly, hayaan ng Banal na Espiritu na baguhin at pangunahan ang iyong buhay. May mga prompting na tinatawag. If you will notice sa inyong journey, sa spiritual journey na meron ka, laging clear sa iyo, no? Kung ano yung gusto ng Panginoong Diyos. Ay, mali yung term ko. Madalas clear sa iyo kung ano yung gusto ng Panginoon. Ang problem is, nilalabanan natin kung ano yung gusto niya. May mga pagkakataon na minsan hindi ka makatulog, na? Di ba? Naranasan niyo ba 'yon? Baka prompting ng Holy Spirit para mag-pray ka. Ipag-pray mo yung kaaway mo. Hindi, walang biro, no? Parang yung prompt, meron ako nabasang article, sabi niya, 2:00 ng umaga, hindi ako makatulog. So sabi ko, Lord, bakit hindi? Sabi niya, Lord, bakit hindi ako makatulog? Ano ba yung, ano yung gusto mo? Then naisip niya, mag-pray. And true enough, kinabukasan, tumawag yung kaibigan niya na pinag-pray niya na nando sa isang sitwasyon na nangangailangan ng panalangin. Prompting of the Holy Spirit. Pag nagpe-pray ka, meron bang biglang dumaano na pangalan? Naalala mo na tao? May ganun ba? O baka yun ay prompting na kailangan niya ng prayer. So be sensitive. Be conscious do sa prompting ng Holy Spirit. Hayaan natin na siya yung mag-control sa ating buhay. So I hope and pray that this simple message will encourage us. No? Number 1, siguraduhin natin, ako nga ay nakay Kristo na. Ako ay meron ng bagong buhay. Ang Banal na Espiritu ay nasa sa akin na. At pangalawa, no, meron bang nakikita ba yung pagbabago sa ating buhay? Tulungan tayo ng Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong buhay na salita. Pagpalain po ito sa aming mga puso, sa pangalan ni Jesus tayong panalangin. Amen.